So guys, nai-assemble natin hindi ko na pinakita yung step by step, pero just a recap lang So ito guys, mayroon naman siyang sa installation manual niya So dito inisip ko kung kailangan pa ba natin ng screwdriver, pero usually guys hindi na siya kailangan ng screwdriver or anything. Napakadali siyang i-assemble Meron na siya pinaka paa dito, pinaka base niya. Ito yung kanina, and then meron siyang pinaka-knob sa ilalim, So, itatapat mo lang yung pinaka-butas niya, and then i-roscas mo lang hanggang mahigpit siya, And then dito din, ito meron siyang isasalpak mo lang naman dito, and then ikutin mo lang para mag-lock siya. Pero take note, meron siyang pinaka-marking dito, kung saan mo nakatapat siya para mas mahigpit siya, Kasi hindi siya higpit pagka sa mismong pinakagitna nito. Pero yun nga guys, napakadali na ikabit talaga. Sasalpak mo lang talaga siya. Parang puzzle lang din. Pero madali siyang i-assemble. And then dito, yung pinaka takip niya dito sa ilalim. So tatapat lang din ulit. Ayan, nakatapat lang siya dito. Dalawa. Tapos gitna. Yun lang. So may markings naman. Napakadali din talaga. So hindi na talaga totally kailangan pa ng tornilyo dito or pamihit. Ganon. So, yun lang talaga pag-assemble sa kanya. Ngayon, kakabit natin yung pinaka-LEC. So, ito yung pinaka-pan niya, LEC niya. And then, syempre, may markings lang ulit yan, yung pinaka-dalawa. Doon lang siya halos nakatapat. Ito, tingnan natin. Ayun, And then, nilalak na lang natin siya, So, kita nyo guys, ang ganda ng pinaka-pan niya, Parang, transparent na halos yan pagka talagang umiikot to talaga parang wala siyang umiikot na pan dahil sa clear type siya ayan, so higpitan lang natin siya so ito guys, naikabit natin yung pinakatakip niya mismo so take note lang din sa mga kilid ng pinakatakip niya. So meron siyang parang itidikit mo masyado dito para mag-lock siya itatapat mo lang yun, dalawa lang siya magkabila. Ayan, and then ito lang pala guys, meron lang isang dito screw Ito panghipit na to, pero ito naman guys, ang ganda ng niya. Sana to, hindi siya madaling maputol sakali Ayan. Screwdriver siya, kailangan natin screwdriver dito. And then yun nga, lalak mo lang, and then kung saan siya magigpit, tutulak lang siya push para at least hindi masyadong magalaw yung ating pinakatakip o cover niya Ayan. So ganun lang din kadali siya para ikabit so ngayon tutunigin natin higpitan na to para matesting natin siya Okay, so all set na tayo try natin siyang i-plug in sa ating wall. Okay, oops, tumunog siya meron siyang beep, ika na ganyan. Ngayon meron siyang on and off dito. Try natin to umikot agad siya Wow. So ito yung kanyang hangin naka 24 siya, 25, 26, 20. Hanggang 26 lang pala siya guys. And then meron siyang mode 3, 0. Ito guys, totally siya, napatahimik Kung makikita nyo guys, ito yung pinaka niya ayan, parang naka silent type siya. May 26 again. Try natin yung swing. Okay. Ayun, nag-i-stop siya pagka Ayan, naglalak siya. Stop. Depende kung anong sa ikot mo siya napunta, Hindi siya mano-mano igagalaw-galaw mo. Pwede naman din siguro, pero since siya, automatic. Ayan, nag-i-stop siya, Okay. So, mode. Ayan. So, sa mode niya guys, ito, meron siyang parang dito log, meron siyang display dito na parang moon.
check natin mamaya ano, kung anong ibig sabihin nun. Tapos meron siya parang dahon na humahangin lang. And then meron siyang parang 00, which is parang ano siya, naka-mute, ano? Ibig sabihin, napakatahimik niya. Pero umikot siya. Hindi siya patay pero naka-mute siya, no? 26 pa rin yung kanyang speed. So 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 20 and so forth 26. Ito yung pinaka 26 niya. Yep, nag-stop siya, no? So guys, yung ano naman niya pala, check natin yung wattage, ano? So base dito, ano lang siya, halos nasa 30 watts. 30 watts siya, guys, no? So syempre 30 watts, ang laki na rin ng difference, no? Para sa ibang electric fan, ano? Tapos DC inverter pa siya. And I can say there's a improvement in a way na sa hangin, kasi yung buga ng hangin niya medyo hindi mo sabing malamig kasi hindi mo siya aircon, pero iba yung buga ng hangin niya, mas okay siya, mas presko, no? Kasi meron tayong ginagamit na pinaka ano, floor fan na Astron. Kung madidinig yung kanyang motor, very silent type siya. Kumpara mo sa Astron na ginagamit natin. So, bigyan ko kayo ng sample. So guys, ito yung Astron na ginagamit natin. Although, different kasi niya talaga. Mas malaking LS nito. Mas malaki, mas malakas talaga siya. And then, pumapatak siya ng 100 watts. Imagine, 100 watts. Ito 30 watts lang to, guys. Ito 100 watts. So, at least save tayo ng 70% ano, ng wattage niya. Although, ang pinagkaibangan talaga dito, guys, is ito. Malaki nga siya, pero okay. Tayo natin ano. So 1 2 and 3. Naman guys yung kanyang tunog, no, or sounds niya. Since malaki talaga yung ADC, mas malakas talaga siya yung sounds niya, no? And then syempre nga guys, ano siya, no, it's 100 watts, no. Yung ating Toshiba na inverter is ano lang, 30 watts lang, kaya talagang wala ng difference na magiging ano natin ito, no. Check natin dito, no, para makita nyo yung ilalim. Okay, so ito siya, no, 100, ayun, kitang kita naman yun. Kanyang wattage po is 100 watts. Yan, 100 watts po siya, no. So yung size ng ano niyan ng fan is 20 inches. Pero 100 watts po siya, 100 watts. Compare natin kay Toshiba, which is ano lang siya, patak lang po siya ng 30 watts. See? No? So, pero malalaman po sa susunod na building, kasi usually ang build natin naabot ng almost 1.5 megit eh. So ngayon, malalaman natin pag ano na, kung makakalis pa tayo ng konti dahil gumamit tayo ng inverter fan, no? Okay guys, so thank you for watching po. Ito na yung pinaka demo unit sa Toshiba na DC inverter stand fan.